Paano mo nasabi, Kuya Goods? Ito ho, balita ito. Oh, ano sabi rito? Ombudsman, Diskaya Paul may be protecting Senator Bongo. Talaga ba? Ganyan ba kayo mag-isip? Bakit kaya? We will still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, eh baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Parang Korean telenovela, bagong plot twist. Oh, di ba? Wag muna tayong lumundag. Di ba? Hindi mataas ang expectation mo na may magagawa yung ICI to address itong anomaly flood. Hindi, naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Speedily, expeditiously, and I anticipate that once the pre-trial chamber has received all the submissions, obviously the prosecution will have to respond to our appeal. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, napahiya na ho si Bongit-Ngit dahil matibay ang mga building sa Davao. Nakahiya, ano? Sa sobrang lakas ng lindol sa Davao. Mas malakas yung lindol sa Davao kaysa sa Cebu. Pero konti lang yung naapektuhan. Bakit? Kasi magagaling ang construction. Matitibay. Kaya may napahiya dito. Oo, at saka yung kanyang yung mga bus sa Davao ay binida na. Naku, ito na sinasabi natin. Ang kahantungan ng investigasyon sa flood control ay mawawala na. Bakit? Ayaw na makipagtulungan ng Diskaya. Tapos, itong si Nangingitim, meron pang pahaging. Diskaya couple may be protecting Senator Bongo. Kita na. Sa mga kaalyado na. Sumatotal, ito abangan nyo. Itong Nangingitim na to, susunod tatakbo to senador. Diyos mo yung marimar. Mga patawa sila, no? Ano ba ang mga balita ngayon? Mamaya abangan nyo ho. Talagang mas magaling ang nagawa ng Duterte. Kita naman sa video. Pagbaba ni BP Sara, niyakap kagad silang bata. Taong bayan. Yung isa, pagbaba ng sasakyan, walang pumapansin. Hirap na maglakad ng mama. Ganoon. Ipasok natin to. Bakit na may napahiya dito? Sino ang napahiya? Ayan ang magandang balita dito. Pasok. Hanap ng mga netizens ang naging interview ni Jessica Soho kay Secretary Vince Dizon noong nagkaroon ng lindol sa Davao, na kung saan naa-amaze si Jessica Soho na nagkaroon ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao. Pero wala daw masyadong visible na damage sa Davao. Nang matanong nga si Secretary Vince Dizon, napanganga na lang ito at tila hirap purihin ang Davao. At dahil nga walang masyadong visible damage, naghahanap ng kasagutan si Miss Jessica Soho. Ngunit ang sinabi ni Secretary Vince Dizon, I cannot say. At kaya daw walang damages sa Davao ay dahil daw sa awa ng Diyos. At dahil hirap na hirap si Vince Dizon na aminin ng katotohanan na maganda ang structure, maganda ang pagkakagawa ng mga building sa Davao, ipinagdiinan na ito ni Miss Jessica Soho. Dito na napahiya Secretary Vince Dizon dahil hindi daw ganoon kalakas ang lindol doon sa Davao. Di gaya daw sa Cebu. Pero Diyos ko naman, libre ang Boss, sorry mas malakas ang lindol sa Davao. Kaya wag mo kaming pinapaandaran mo na naman kami. Mahirap talaga ipagtanggol, yung amo mo.
hirap na kayo, nagkakautal-utal kayo, no? Google. Hindi ba't 6.9 lang ang magnitude sa Cebu at 7.4 naman sa Davao? Ah. So alin ang mas malakas na lindol? Kaya dito'y napakomento na si Atty. Rowena Guanzon. 6.9 ang magnitude sa Cebu at 7.4 sa Davao. Ang dali naman i-Google, ba't parang nagbubulag-bulagan? Patunay lamang na mahigpit sa Davao City, lalo na sa mga building permit. Di papayag si Acting Mayor Baste Duterte na tipirin ang mga materyales. Kaya't no choice ang mga negosyante. Tama. When Baste Duterte became a mayor in 2022, hindi siya bet ng mga negosyante ng Davao City kasi mahigpit siya sa mga permits. Older business people are not particularly happy. But I guess after the earthquake, they understood why it had to be done. Tama. I asked Mayor Baste about this before. Sabi niya, kumita na sila sa negosyo nila ng matagal. Tama. Kahit undertaking lang ang ginagawa nila. It is about time that they actually invest in their building code compliance para sa ikabubuti naman ng lahat yan, sabi niya. Tama naman yung ginagawa niya, eh. 'Di ba? Kung yan, eh, bibigyan mo ng substandard, sino ba magiging apektado niyan bandang huli? Taong bayan. Kung gumuho man yan, taong bayan pa rin apektado. Oh. Kaya tama lang na higpitan. Dito lang naman sa atin nagkakaroon ng substandard, eh. Bakit? Kasi nga maraming durobo, maraming gusto nito. Pero sa ibang bansa ho, lalo na sa magandang bansa, wala silang ganyan. Kung ano ang nakalagay detalye diyan sa methodology, susundin niyo 'yun. Kung ano nakalagay na PSI ng semento, kailangan sundin mo 'yun. Eh, hindi dito, eh. Babantayan niya ng district engineer, okey na 'yan, tapos ang career. Gano'n. Dahil saan? Nabubulag sila sa ganito. Oh, dito pansinin niyo yung kalsada, kaka-espalto lang. Wala pang 2 linggo bakbak. Bakit? Eh, 'yun ang ginagawa nila. 'Yun ang standard nila kasi paano sa susunod hihingi na naman sila ng pondo. Oo, hindi pa nagagawa, pera kaagad ang susunod na iniisip. Oh, totoo 'yan. Kaya magaling yung ginagawa nito ni Mayor Baste. Sana, oo, yung mga spaghetti wire sa Davao maubos na, underground na. Kasi yun yung nakita, eh. At meron akong napanood. Sana someday 'no, someday talaga 'no. Sana, oo, makapasyal ako ng Davao. Talagang maipakita ko kung gaano kaganda at katahimik at ka-peaceful at ka-safe ang Davao. Oo. Bagay, malapit lang ang Mars, eh. Oh, subukan natin 'yan. Huwag kayong mag-alala. Oh, maghahanap na ako ng, Airbnb, talagang Airbnb 'no. Airbnb, oh. Kaya mga kababayan ko OFW, at yung mga migrant, yung mga nag-migrant na, mag-uuwi kayo, pasyal kayo Davao, ah, Cebu, 'yan, Mindanao, pasyalan niyo 'yan. Dito sa sinasabi nila sa Luzon, naku po, 'wag na. Oo. Do'n na lang kayo, para tumaas ang turismo ng Davao at Mindanao para the best, ha? At sana merong, hindi na ano ba yung sinabi ko na sana ihiwalay na yung Mindanao sa Luzon. Hindi raw siya sang-ayon. Eh, sir, opinyon mo yan sir, hindi ko naman puwedeng pilitin at sabihin ko opinyon mo, opinyon ko. Hindi puwede. Kaya nga tayo binigyan ng sariling, pag-iisip dahil kung ano opinyon mo, panindigan mo, 'di ba? Wala, hindi naman ako galit sir, Kasi, kanya-kanya tayong opinyon, eh. Kasi sa'kin, para sa'kin, ang pangit na nga ng Luzon. Puro corrupt na nga sa Luzon, eh. Oh, kaya nga alam niyo, hindi matapos-tapos ang kaguluhan diyan dahil nga alam nung, ibang kababayan natin na marami talagang durobo sa gobyerno. Ngayon lang nasisilip, napatunayan nga nila. Kaya nga sila nagkakaroon ng hindi magandang pag-uunawaan, dahil nga diyan. Isipin niyo, ikaw para sa'yo maganda ang Mindanao. Tapos yung tax ng Mindanao,
nanakawin ng taga Luzon. Sige nga, isipin mo nga. Oh, ganito na lang. Federalismo. Sa bansa, maraming bansa may ganyan. 'Di ba? Kung anong siyudad ka, pagandahin mo siyudad mo. O kung halimbawa na naging federalismo na ang Pilipinas, gumanda ang Mindanao, gumanda ang Davao, gumanda ang Cebu, nangulelat ang Norte. O, di kasalanan ng taga-Norte yun kasi nasa iyo sarili mong budget. Hindi mo pinaganda. Ninakaw mo. Di umano. Di pangit. O, tuloy. Higpit talaga siya, lalo na sa compliance ng establishments sa National Building Code, particularly proper setback ng buildings and parking requirements. Mas mahigpit sa tatay niya at sa ate niya. For new buildings, hindi rin pwedeng tinatayo na sakalang hinihingi ng permit. Hindi pwedeng mag-deviate sa in-apply na construction methodology. I-check talaga ng Office of the City Building Official na nasusunod ang mga construction plan. Ito ay dahil alam nila na iba ang soil composition sa Davao City. They know they must manage peculiar risk. Ah. His new policy was not welcomed well. He was heavily criticized despite all the assistance extended by the city government to establishment owners for compliance. Isa lang ang gusto ni Mayor Baste dyan. Kaya naghigpit siya in terms of compliance and standard ng mga proyekto. Kasi ayaw niya maapektuhan ang kanyang nasasakupan pagdating ng huli. Ito na nga. Kasi hindi mo na mapipigilan ng lindol. Kita mo, konti lang yung naging sanhi ng yung iba, 'di ba? Yung iba talaga may bumagsak. Buti sa Davao kokonti lang. Naku, eto na. Dito ako natatawa sa mama na ito eh. Alam mo bakit? Oo. Ngayon parang kinokonekta na dito kay Senador Bongo itong usapin ng Diskaya. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Ito ho, balita ito. Ano sabi rito? Ombudsman, Diskaya Copol may be protecting Senator Bongo. Talaga ba? Ganyan ba kayo mag-isip? Bakit kaya? We will still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Paano mo nasabi, boss? Grabe ka naman. Bakit mo naman nasabi na na pinoprotektahan niya si Senador Bongo? Kontraktor ba si Senator Bongo? Sige nga. Nangontrata ba si Senator Bongo? Ito na yung sinasabi natin, papasok na ang politika dito. Bakit? Iba't ibang pangalan na ho ang sinasabi Noon, ang nakasama lang, 3 senador. Ngayon, kasama na yung ibang senador. Lahatin nyo na kaya? Nakakaiba talaga ang mindset talaga, ano? Kaya ayaw na ho makipagtulungan ng mga Diskaya. Siyempre, yung kaligtasan nila, ang nawawala na rito Akala nga nila, kaya sila nagsalita, protektado sila sa Blue Ribbon. Oo nga, protektado kayo ni Senador Marcoleta. Ngayon nahimasok itong mga ito, pinasok ng mga Dorobo, nawala na ngayon kay Senador Marcoleta ang bola. Kinuha na nila. Ngayon, nagpaandar sila na magkakaroon ng independent na, ano independent? Wala na nga Hindi na nga mapakita sa media Tapos sasabihin nyo, gusto nyo ipakita sa taong bayan kung ano yung resulta ng... May tumatanggi pa. Hindi raw siya kasali sa anomalya. Anak kayo, tipaklong, pinagluloko nyo taong bayan. Adventure that they had with CLPG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they be protected. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into Kita this? nyo na.
Meron na silang attack dog, meron pa silang ombudsman. Anak ng grabe 'no. Yan na, kasunod na si Senator Bongo. Alyado ng mga Duterte ang, binibira dito, Isipin niyo si Senator Bato, meron pang ICC. Ngayon Senator Bongo, dalawa na. Dalawa na ang, inuutas nila. Nautas na pala si ano, si Chis Escudero. 'Di ba natanggal siya sa pagka-SP. Inuunti-unti yung mga ano, yung mga alam nilang, mahihirapan sila pagdating ng oras. Ngayon, magkakaroon dito ng problema, sa tingin natin, sabi ni Aling Ledesma, dahil pinangalanan na may pinoprotektahang Bongo, baka ito ang ipatawag sa investigasyon, di umano. Aalamin natin yan sa mga susunod na bagay, sunod-sunod na mga balita. As well, Ombudsman, yung kay Of Senator course, of Bongo. course, of course. Ano yan eh, kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern. Sir naman, nagjo-joke ka ba? Kaya nga ito sabi ni Ate Amy, plot twist lahat yan. Oo, lahat ng mga banat, natatawa ako sa inyo. 'Di ba? Meron naman silang ibang istorya. Senator Bongo na naman ang karakter nila. Bagong karakter, Oo, pasok. Senator Amy, anong balita? Hindi ko alam. Sa tingin nyo, Panibagong script po yan. sa tingin nyo handa siya mag-tell all to mga ICI or panibagong ano na naman sa kwenta? Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Di ba? Wag muna tayong lumundag. Di ba? Hindi mataas ang expectation niya na may magagawa yung ICI to address itong anomaly flood. Hindi, naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Ito plot twist lahat Kita nyo naman, halos totoo. Halos totoo. Ano ba ang sabi dito? Ano ang sabi? Bakit meron mga ganyang paandar? Tulungan ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Ang dahilan, wala na raw kasi silang pag-asang maging state witness. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de Los Santos. Sa ikatlong pagkakataon, humarap sina Sara at Curly Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay na investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Tumagal ng 1 oras ang pagdinig. Pero ang sabi lang daw ng kampo ng mga Diskaya, hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon. Binanggit daw kasi ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pa siyang nakikitang resource person na posibleng maging state witness. Sabi raw ng kampo ng mga Diskaya, kaya nga sila nakikipagtulungan sa ICI sa pag-asang magiging state witness ang mag-asawa. That there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take. He sees no witness. He qualified that as his own and not by the commission. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the commission and cooperate. Ang bilis nila, no? Ang bilis nila talagang ilundag ang usapin. Dito na lumalabas na kaya talaga nilang manipulahin lahat. Nawala na sa air sa Blue Ribbon, nila sa ICI, wala na ngayon Star Witness, wala na rin si Diskaya. Nasa na? Kay Senador Bongo na ang bola. Di ba? Kay Senador Bongo na ang bola Wala tayong magagawa dyan. Ganun na talaga. So, kaya pala gustong-gusto nila at tain-tai sila na makaupo ito. Parang in-expedite pag-upo. Yun naman pala. Meron naman palang balak. Ano yung balak? Alam nyo na. Alam nyo na kung anong balak nila. Sa kabila ng pag-atras ng mga Diskaya, hindi naman daw ito makaaapekto sa investigasyon ng ICI. Tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough for us to continue. Kita nyo? Wala na. Kung ano yung nasabi nila at nasabi ng testigo will be sufficient enough. Meaning to say, tapos na. Wala nang reklamo patungkol dito kay Balulong. Kasi tapos na ang eksena Ang gagaling ng drama ng mga ito, no? Diyos mio.
Kaya nagagalit ang taong bayan, eh. Kasi wala kayong magagawa, wala ring magawa. Bakit? Natatapalan, eh, 'di ba? Natatapalan din sila, eh. Yan ang gusto ng mga oo, natatapalan sila ng ano, Marimar. Ay naku, Continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Sabi naman kita na. Do'n na sa ombudsman ang takbo. File necessary case sa ombudsman. Oho, halimbawa, wala na yung mga testigo na yan, wala na yung, witnesses na yan, wala na rin na magrereklamo kasi sufficient enough na, eh, 'di ba? Wala na. Oo, ang ending niyan yung yung palabas, eh, tapos na. Oh, anong, magagawa pa? Wala na. Eh, sino magtatanggol? Sabi nga nung dating mga whistleblower, eto ang kawawa, baka mamaya ang resback niyan, kulong itong mga diskaya. Kasi wala ng witness protection. Oo, pero ang nakakapagtaka, bakit hindi maingay yung Alcantara, yung Bryce, yung babae, at saka yung Yusek. Walang ingay patungkol sa kanila. Nagtatanong lang ho kami. Wala tayong magagawa do'n, gano'n talaga ang eksena. O mapunta tayo dito. Kaya masasabi mong magaling sa magaling ang hindi sa magaling. Ano yung Kuya Goods? Eh, dito ilabas natin ito. O ano ba ito? Walang pumapansin. Ang hirap ano? 'Pag hindi ka love ng mga taong bayan, ang hirap mo ipagtanggol, 'di ba? Ang hirap mo pasayahin. Walang kakaway sa'yo, walang kakamay sa'yo, walang magpapa-picture sa'yo. Dito tayo, mapunta tayo. Maiba naman tayo. Dito tayo sa The Hague. Exclusive interview. Attorney Nicolas Kaufman speaks on defending former President Rodrigo Duterte Roa. Rodrigo Roa Duterte. Ano meron? Alamin natin kung ano yung sitwasyon ngayon doon. Makakauwi pa ba si Tatay Digong? Mababalitaan mo ba kami ng maganda? Yan ang tanong namin. Alamin natin mga kasama kung ano yung balita dito. Nicholas Kaufman, good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm well, thank you. So is the former president, of course, Thank you, Attorney. more importantly. Attorney, the pretrial chamber, one, recently rejected the renewed request for interim release, which you described as erroneous. Could you exemplify what makes the decision, in your view, legally and procedurally flawed? When I describe a decision as being erroneous, I'm using legalese. It's a term that we have to use if we're going to make an appeal, because appeals are decided on the basis of errors of law and errors of fact. So we have identified what we believe to be a number of errors of law and fact in the decision on interim release. We've filed our notice of appeal, and today we've filed our brief in which we give our reasons for these alleged errors. Now, I'm not allowed to obviously detail those errors because the document has been filed confidentially. Attorney, do you believe that the pretrial chamber, one, failed to properly consider all or any of the key arguments or evidences presented by the defense? As I said, I've raised a number of issues on appeal, one of which is the failure to properly consider the very stringent conditions of release which were proffered by a state party. I'm not going to tell you which state party that is, but we believe that the first instance chamber, pre-trial chamber, should have taken these things under consideration and give a better weight to them. We believe that that was an error, but once again, I don't want to get drawn too much on the exact nature of the appeal. I'm not allowed to detail it. Attorney Nick, the pretrial chamber, one, in its decision, has taken into account the public statement made by Vice President Sara Duterte. Do you consider this a form of injustice or a breach of judicial impartiality? I don't want to comment on that, but some of the statements that were made by the Vice President were clearly made in jest. I mean, there was this comment about organizing a jailbreak. Yeah. And I have to laugh at that, quite frankly.
everybody who hears that knows that it was a joke. No one can really seriously believe that the vice president of a sovereign nation would organize a jailbreak from a place like this. I mean, come on, let's be real about this. Because, Attorney, I was there when the Vice President made those statements. Yes. Yeah. And you understood it as a joke just like everybody else. Exactly, Attorney. Attorney Nick, in what ways might this inclusion of such statements influence directly or indirectly or prejudice the pre-trial chamber once decision-making processes? Well, I think that excessive comments on the judicial activity is not something that should be encouraged. The judges of the International Criminal Court have a job to perform, just as counsel have a job to perform, and they shouldn't have their every act scrutinized in the media. Once again, I give the judges the credit of performing their duty as is expected, and I hope to convince them now on appeal that the former president should be released. Attorney, in what ways should we take into account the timeline for the court to make or to render judgment to the appeal that you have submitted? You mean a judgment on the interim release, yes. on appeal? Well, once again, the liberty of the individual, interim release, is a fundamental right. Obviously, that right can be curtailed if the judges find that there is cause to curtail that right. And the curtailment of that right is founded normally on three factors, one of which is the risk of flight, one being the risk of interference with witnesses, and the final one being the risk of continuing commission of crimes. But as I said, it's a fundamental right which should be decided speedily, expeditiously, and I anticipate that once the pre-trial chamber has received all the submissions, obviously the prosecution will have to respond to our appeal, and also the victims will be given the opportunity to respond to our appeal. I anticipate that a decision should be rendered within the month. Within a month, okay. Right, nice. Attorney, while the appeal on the appeals chamber's decision, on the pre-trial chamber once decision is still pending, are all related motions filed by the defense being reviewed simultaneously? What do you mean by all other motions? I mean, like, obviously there's a decision by the appeals chamber with respect to the motion you submitted to disqualify the chief prosecutor Can, but all of the other pending motion, indefinite adjournment, jurisdictional challenge, and yes, all of those matters are still live and active, and the appeals process on interim release does not impact on the timeline or the schedule for deciding other matters. In fact, we are busy, as you know, at the moment, litigating the issue of competency. Fitness to stand trial. Yeah. I'm not at liberty to tell you exactly what's happening there, because once again, much of the information is subject to confidentiality. And I should like to stress that also in the matters relating to the former prosecutor, sorry, he's not the former prosecutor, he's still a prosecutor. Obviously, he's taken himself out on suspension. However, a decision on our request to disqualify him is, to the best of my knowledge, still subject to confidentiality. Attorney, on that particular note, do you think that there is a reason to think otherwise, that the ICC handled all of the processes or the motions that the defense submitted with sufficient fairness and transparency? I don't want to pass judgment on the ICC judges. It's not my position to do so. They have a job to perform. I have a job to perform. They make their decisions. If I believe that these decisions are erroneous, and I've told you that is legalese, then I file an appeal, and then the judges on appeal decide. Attorney Nick, on a different matter, several civil society organizations have welcomed the pre-trial chamber's once decision, expressing relief over the denial of the former president's interim release. How does the defense team respond to this public sentiment? Well, I'm not going to criticize victims. It would be foolhardy for me to do so. I do criticize, however, the comments made by certain civil society activists masquerading as lawyers sometimes in the media, criticizing defense submissions, criticizing defense activity, criticizing decisions rendered
either in favor of the defense or against the prosecution, whatever you have it. So the criticism, or can I put it, the relief, as you put it, expressed over the rejection of the former president's request for interim release, I believe to be misplaced. And once again, there are many things that I could talk about which offend me. Many things said by civil society activists, which I choose not to comment on. Attorney, do you think that these reactions reflect a misunderstanding of the legal process, or do they reveal, rather, deeper political or emotional divides within and outside the Philippines? Well, let me talk about outside the Philippines first. All right. Okay. Because wherever I go in the world, and I travel a lot, I have always been met with support, wholehearted support for the former president. I have not come across one person who has said, we don't want the president to come home. Kita nyo na. Nagka-travel siya outside, kahit saan bansa, oo, kahit saan, pag nagtanong siya, suportado namin si Duterte. Wala siya narinig na hindi sumusuporta. Ito lang ang mga kanan, kaliwa, kanan. Yan yung mga ayaw kasi yan yung mahihirapan pagdating ng pag-upo uli ni BP Sara. Kaya alam nyo na, kaya galit na galit sila sa mga Duterte kasi hindi sila makanakaw. Kaya ngayon nasimulan nila dahil magnanakaw, yung mga nakaupo. Kaya nagpapakasasa sila. Di ba? Kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share, bye-bye.